Alright, lovely! Ito ang not so good news. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sakit sa puso or more specifically, ischemic heart disease pa rin ang leading cause of death ng mga Pilipino. Halos 65,000 na kaso ng sakit na ito ang naitala noong unang kalahati ng taong 2023. Para alamin kung ano ito at ano ang mga dapat gawin para wag magkaroon ng sakit na ito, makakausap natin via Zoom si Dr. Justice Arnaldo Tejada, the third or Doc Jazz. Doc Jazz, good morning! Hi, Doc! Good morning, Doc! O, ayan, nag-uumpisa pala. Alam nyo no, pag live at alam nyo din naman, pag technical. Talagang may ganyang mga moment tayo. Doc, narinig nyo ba kami, Doc? Hi, Doc Just! Yes. Ayun! Good morning, Doc Just! Unang-una muna, Doc Just, ischemic heart disease. Ano po ba yung nangyayari sa ating puso kapag may sakit na ganito? At ano ang ibig sabihin ng sakit na ito in layman's term po para maintindihan ng ating mga kababayan? Yung ischemic heart disease, ayun na yung pagbabara sa daluyan ng puso natin, yung maugat pupunta sa puso natin. Yun po yung layman's term po yun. At bakit po ito ngayon parang tumataas, no? Yung kaso ng may mga ganito, Doc? Kasi yun, usually sa lifestyle, tapos yung sa kinakain ng mga kabataan, mga young adults natin, mga tao. So, kaya tumataas ang kaso ng heart disease ngayon po. Ano po ang mga nagiging sanhi ng sakit na ito? Ano yung mga dapat nating iwasan, dapat tandaan ng ating mga kababayan? Iwasan natin yung pagkain ng mga mataba, maalat, matatamis. Yung sa lifestyle naman, dapat lagi tayong mag-exercise regularly. Bawal ang lagi nasa computer or online lang, di ba? Dapat kumayo tayo din, maglakad, hindi maging sedentary po. Sabihin, relax lang lagi, makapahinga lang. At ito pa nga, Doc, di ba, dati-rate, yung mga nagkakaroon lamang ng sakit sa puso, yung mga medyo may edad na. Pero ngayon, pati bata ho, meron na rin mga high cholesterol, may hypertension na. Bakit ho ba ganun ang nangyayari, Doc? Babalik pa din tayo, ma'am, sa lifestyle gaya ng mga kabataan. Dati, nasa labas tayo, makikipaglaro sa mga kaibigan natin. Ngayon, nasa bahay na lang, online, kaya mas tumataas ang obesity rate. It's really alarming finding. At 2023 National Institute of Health ng Amerika, yung mga unang nag-cause ng heart disease sa young adults, obesity, diabetes, and hypertension. Of course, Doc, sigurado pasok na pasok ito sa mga nagiging cause ng mga sakit sa puso, yung stress at anxiety. Opo. Sino ho yung kadalasan na pumapasok sa ganitong level, no? Yung mga palaging may stress at anxiety. Usually, yung sa stress at anxiety, lalo pa yung tumaas daw, yung pandemic, yung sa date natin, hindi nila nalalaman kung ano yung mga mangyayari. So, ang dami nagkaroon ng stress at anxiety that time po. Ano ho ang kailangan gawin para mapangalagaan po natin ang ating puso? At Doc, ilang beses ho ba dapat tayong nagpapacheck up sa doktor? At kailan ho ba dapat tayo nagpapacheck up sa doktor? Usually, ang pinakailangan ng ating puso, according sa Philippine Heart Association, una, yung tulad sa sinabi ko, una, mag-exercise regularly, then kumain ng tama, eat healthy, and last is manipili po tayo sa ligalingo. Doc, kailangan ho ba? Sa pag-check up naman po, mas maganda. Yes, Doc. Na periodic check-ups, lalo na pag meron tayong nararamdaman, kaya kung meron tayong family history, may history sa pamilya na maaga nagkaroon ng heart attack, sakit ng puso,
So, mas maganda rin na ma-split ng yung kamag-anak na mas mahal ay wala pong nararamdaman. Okay. Doc, sorry ha, gusto ko lang kasi talagang maging specific. Minsan po kasi pag sinabi natin na magpa-check up sa doktor, para magpapa-check up lang, 'di ba? Pero di po ba merong thorough na pagpapa-check ng iyong katawan para malaman mo kung anong kalagayan talaga ng iyong health, Doc? Pwede bang sabihin niyo yan sa ating mga kabayan kung anong klaseng check up po ba talaga ang kailangan nila para masiguro na yung kalagayan ng kanilang, lalo na yung mga sa puso, atay, yung mga ganyan, Doc? Opo. Ayun po, kung wala pang talagang check-up, tapos mataas ang risk nila. For example, yung sinabi ko kanina, yung sa family history nila, mataas ang cancer nila sa may problema ng sakit sa puso. So, mas maganda po magkaroon ng general check-up din po sila. Ma-check yung buong katawan nila, puso, at lahat ng mga check din sa kidney, sa diabetes, sa cholesterol. Ganun po. Ano po yung sinasabi niya ni Doc, yung mga pwede kayong ultrasound, mga ganyan, tapos yung blood chem nyo, kailangan malaman. Yan po yung inyong pagdadaanan talaga. At syempre, Doc, di ba, kakailanganin ng budget para dyan. Syempre, kapag laanan nyo, isa lang naman po ang buhay nyo, kailangan nyo pong bigyan ng budget yung inyong katawan at inyong health para malaman nyo at hindi na lumala pa kung sakali man na meron kayong sakit dyan, di ba? Maging malaman natin at maalagaan na rin, ano, Doc? Yes po, ma'am. Okay, maraming salamat, Doc Jazz! Hi! Sumama mo dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Song updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya! I love ya!